magpakatotoo ka, kaibigan. Kamusta kayong lahat? Mayroon na naman tayong totoong balita. Ang pag-usapan natin mga kaibigan, bakit ba nagkasakit ang Pangulong Bongbong Marcos? Ang sabi ng Pangulo, yung mga ano diyan, malakas pa ako ha. Yung mga kritiko ko diyan. Alam niyo mga kaibigan, hindi naman sa hindi naman sa pambubula sa Pangulo. Alam niyo kung bakit nagkasakit ang Pangulo. Sa tingin niyo, kinarma ba? Huwag kayong ganyan. Alam niyo, kung kayong magkasakit, matutuwa ba kayo? Alam niyo, mayroon akong naisip diyan kung bakit nagkasakit ang Pangulong Bongbong. Yung sobrang biyahe. Baka kala nyo, nang bubuli na naman ako, sobrang biyahe. Alam ba ninyo, pag nagbiyahe ka, sasakay ka ng eroplano kung ilang oras, ganado ka ba kumain? Kasi alam mo, sa tiyan ako din, may ulcer baka po na ulcer ang Pangulo. Kayo. O subukan niyo magbiyahe kayo. Mabuti kung malapit lang yan, 1 hour lang. Iba-ibang bansa yan ilan ba? Kung mag-Amerika ka, ilang oras ba? 18? Ay nako. Talaga pong wala kang gana kumain at doon ka, magkaka-ulcer ka talaga niyan. Isa pa, yung problema. Na-stress na rin siguro ang Pangulo. Alam niyo, hindi naman ako maka-Duterte sa totoo lang. Pero nakikita ko rin ang pagsisikap ng Pangulong Bongbong Marcos sa bansa. Hindi pa mabula. Alam ba ninyo, tanungin mo mga Ilocano kung sinong pinakamagaling na presidente. Marcos Senior. Senior, oo. Kasi siyempre, inaabot ko na yun mga guys. Inaabot ko na yun si Marcos Senior. Napakagaling. Pero ano nangyari sa kanya? Pinagtaksilan dito sa ating bansa. Kung hindi siya nakatakbo, ano siya doon sa Malacanang, apak-apakan siya ng mga tao. Wala, alam niyo kung bakit, saan ang problema. Nasa mga tao, hindi sa Pangulo. Kahit sinong Pangulo ilagay mo? Sino? Sino bang paborito ninyo? Duterte. Ako Duterte din ako ano nangyari? Natapon din. Tingnan niyo kaya na-stress si Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Lagi din may kalaban. Ano bang gagawin talaga natin? Gusto ba nating mapayapang bansa o magulong bansa? Dapat po kasi magkaisa na po. Kung sino yung hinalal ng tao, suportahan. Kaya po laging nagkakagulo, hindi po sinusuportahan Bakit? Uhaw sa kapangyarihan. Yan po ang ugali. Na masakit man, ugali ko rin siguro, Pilipino. Hindi po dapat ng ganun Kung nandyan na, suportahan na po natin, wala na po tayong magagawa. Antayin na lang po natin na mag-eleksyon ulit, saka natin palitan. Hindi po yung lahat na lang gusto natin Ano ba? Hindi, kung gusto natin magpangulo lahat, wala mangyari. Wala mangyari. Ako, alam mo, sa totoo lang, ako sinasabi ko rin, kung ako'y mayaman, ayaw ko talaga ng buhay politika, magulo yan. Pero kung wala naman mamumuno sa atin, paano na? Magkakagulo lalo din. Kaya, suportahan na po dapat kung sino yung naging Pangulo, suportahan na po para wala nang gulo. Babalikan ko lang bago magkakasa tayong video. Bakit matinding awayan nito ngayon ni Duterte Marcos? Ayon sa mga hindi nakaalam yung mga bata pa. Baka mamaya di nyo alam sino bang nagpa-uwi sa bangkay ng Marcos Senior. Lahat ng Pangulo ayaw pa uwiin ang nagpa-uwi, ang Pangulong Duterte. Nagkaroon pa ng special na libing sa libingan ng mga bayani. Hindi ko alam kung baka doon nagkaroon ng lamat na naman ito ngayon ng away ng Marcos Jr. at saka mga Duterte dahil po sa totoo lang po talaga ang Mayor Digong po ang nagpauwi. Tapos ngayon sila naman ang magkalaban. Bakit kaya?
Ganun na pa talaga ang ugali natin. Dapat po mabago po yan. Manalangin po tayo, tayong mga sibilyan. Tulong-tulong po tayong mananalangin na hindi na po ganyan dapat na pagka nandoon ka na sa taas, hilahin ka na pababa, itapong ka kung ano. Pagkaisahan ka na, paalisin ka roon, paano na ang demokrasya na nasabi? Dapat pag nandyan na, hayaan natin, suportahan natin. Kung nakita natin na may mga mali, saka natin ipakulong. Oh, nandyan naman ang batas eh. Alam niyo, marami naman talagang kung minsan ang mga batas ay nagkakamali din at nababayaran. Pero kung ang lahat nga ay mabait, hindi po kayang bayaran ang batas. Sige, hanggang dito na lang ating video. Ako po kasi, kaya po nagsasabi ako ng totoong balita. Nainis po ako sa mga wall dyan, sa nakikita ko. Meron pa dyan sinasabi na nahuli daw si Atong Ang. Pag kayo talaga, nagpapabiyos lang kayo. Tapos sabihin nyo, nasa comment section ang link. Ano yan, sugal? Niloloko nyo yung mga tao eh. Lalo na yung mga sabik na sabik manood ng vlog. Dapat i-educate ninyo kung ano yung tama. Huwag ninyong ililigaw ng mga maling balita. Kung ano-anong mga kwento. Kita ka doon ng mga ako, ayaw ko na banggit eh. Tapos sabihin mo, nasa comment section ang link. Sugal yan ginagawa ninyo eh. Nagpapabiyos lang kayo eh. Sige, hanggang dito na lang mga... Sana maintindihan nyo lagi aking mga vlog na totoo. Itaga nyo sa bato. Totoo ang aking mga vlog. Salamat sa mga unti-unti na rin sumusuporta sa akin. Ingat po tayo palagi.